Amen. Ang pumuli sa Humble Church Morning Devotion. Salamat sa presensya ng bawat isa at higit sa lahat sa ating Panginoong Heso Kristo na nagpatuloy na nag-aaral sa atin na gagaban araw-araw. Maaga pa lang, dito na tayo, busy mami, at busy si Pastor, pero at mayroong mang bagyo sa kanila, hindi hadlang ito para makapaglingkod na i-share ang maihayag ang magandang balita na po ang salita ng Diyos. Amen po. Sino pong nais na mag-lead ng prayer? Pray. Amen naman po dyan. Pag nausap ng Panginoon, to lead. Bayain mo ito para sa Panginoon. Hindi ko makita. Nagtutuso. Hindi ko makita eh. Sige po. Ako na lang, Ate Lee. Amen. Hallelujah. In Jesus' name, Lord. Maraming salamat, Ama, Lord, sa bagong umaga na naman na pinagkaloob mo, Lord, sa amin sa araw na ito. At sa bagong buhay na naman, Lord, ang pahiram mo sa amin, Ama, upang ikaw, Lord, itaas namin sa aming buhay, Lord, sa araw na ito at sa araw-araw, Ama. Ama, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na naman pong ito. Muli, Ama, na kami po magkakapatid, Lord, dito sa aming gawain na itinayo mo, Lord, at sa mga makikinig pa, at sa mga makakakita pa po, Lord, ng gawain namin na ito, Lord, na iyong itinayo, Ama, na maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na naman na kami po ipakakainin mo, Lord, ang mabuting balita, Lord, na galing sa iyo. Ang mapagpalain mo po, Lord, ang pagsasalo-saluhan namin na salita mo, Lord, upang maging pagpapala po, Lord, sa aming spiritual na buhay, sa aming kapwa, Lord, at may apply namin, Lord, sa araw-araw na aming buhay. Naway, Lord, maging liwanag kami, Lord, sa aming tahanan, sa aming kapwa, sa aming mga anak, Lord, sa mga tao pa, Lord, na naghahanap sa iyo, Ama. Ang magamitin mo po, Lord, ang mga gawain mo ito, Lord, hindi lang sa gawain namin ito, Lord, sa gawain pa, Lord, ng mga kapatid namin, Lord, na itinatayo mo, Lord, ang kanilang bawat mga gawain, Lord, para sa iyo, Ama, na naway, Lord, pagpalain mo po, Lord, upang maging daan po, Lord, sa mga taong naghahanap sa iyo, Ama. Ama, maraming salamat po, Lord, kasi naman po sa aking mga kapatid na gagamitin mo, Lord, sa araw na ito upang maipadala, Lord, ang iyong mabuting balita, Ama. Nanaway ang iyong tinig lang po marinig namin sa kanya, Lord, at maging pagpapala po, Lord, sa amin, Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, alam mo po, Lord, ang desire na aming puso. Alam mo po ang nasa loob na aming puso, Ama. Ikaw lang po, Lord, ang gusto namin purihin at sambahin, Lord, sa aming buhay, Lord. Huwag mo po kaming bitawan, Lord, sa mga pagsubok na nangyari sa aming buhay, Lord. Alam mo po, Lord, ang bawat problema ng bawat isama. Alam mo po mga pinagdadaanan namin, Lord. Pero alam namin, Lord, na kasama ka namin, Lord. Alam namin, Lord, na may katagumpayan, Lord, ang bawat problemang ito, Lord. Hindi lang sa mga problema, Lord, pinansyal, physical, Lord. Sa aming mga kalusugan din, Lord, na alam namin, Lord, ikaw ang magpapagaling sa amin, Lord. Alam namin, Lord, ang lahat ng mga problema ito, Lord, lahat, Lord, may katapusan, Lord. Wala po kami dapat ibang gawin, Ama, kundi sumunod sa iyo, Lord, at magpuri sa iyo lang, Ama. Maraming salamat, Lord, sa gawain namin ito, Lord. Ano ang kaawin, Lord, na gustong madilan sa aming gawain na ito, Lord. Sa pangalan mo, Jesus, Lord, inuutusan namin sa Lord, sa pangalan mo, Lord, na walang ibang makakahadlang sa amin, Lord, na purihin ka, Lord. Walang ibang, Ama, na Heso Kristo, Lord, ang dapat purihin sa aming buhay, Lord, at sa mundong ito, Lord, hanggang sa langit. Kundi ikaw lang, Lord, Jesus Christ. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Ama. Matatapos, Lord, simula umpisa, Lord, na aming gawain ito hanggang matapos, Ama. Ikaw lang ang tatayo, Lord, sa aming buhay. Ikaw lang ang pagpupurihan, Lord, sa aming buhay, Lord. At ang pagpapala mo, Lord, ay dadaloy, Lord, sa bawat isa, Lord. At gagabayan mo po kami, Lord, at iingatan, Lord, sa bawat aming gagawin, Lord, sa aming buhay, sa bawat aming pupuntahan, Lord. Magiging pagpapala, Lord, lahat ng aming sasabihin, iisipin at gagawin, Lord, sa aming buhay, Lord. At sa bawat isa sa amin dito, Lord, ang pagpapala mo, Lord, ay dadali namin, Lord. At ikaw, Jesus Christ, ang mangunguna sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, at sa mga araw-araw pa, Lord, na ipagkakalob mo sa amin. At sa araw-araw, Lord, na mabuting balita, Lord, na ipinapakain mo sa amin, Lord. Purihin at sambahin, Ama. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Salamat po, Sister. Punong-puno ng pag-asang panalangin. Hallelujah. Salamat
kapanagunan at sa pagpatagumpay ng gawain ito. Ako hanggang sa huli. Every day. Amen. Salamat si Scott. Tumako na po tayo sa salita ng Diyos at maghanap po ang ating exhorter. Ang pogi naman ng ating exhorter today. Grabe si brother. Amen. Parang walang bagyo ah. Opo. Dininig ang ating mga panalangin. Hallelujah. Umupa. Hallelujah. Pagtingin ko nga, paglabas ko nga sa bahay kanina, madaling araw, alas 4 pa lang, nakita ko, meron ng mga bituin. Praise God. Amen. Meron ng mga bituin. Bagamat nawala ulit, pero lumiliwanag na po, no? At saka walang ulan. Nanatili ang bakas ng ulan kagabi, pero hindi na siya bumubuhos, no? So, praise God, purihin po ang Diyos. Kumusta pong lahat? Mabutin po. Amen. Ayan, nag-heart sila. Hindi nga lang natin makita. Amen. Opo, no? Isa po ito sa ano, no? Isa po ito sa Signs and Wonders. Itong ating tatalakayin ngayong umaga at kahapon sa kabilang dako ng mundo ay isa po ito sa Signs and Wonders na iniwan, no? Na ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu, no? Ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang ma-share natin at pagtulong-tulong ng bawat isa upang mas lalong mapalakas ang church, no? Specifically the church. Ang church po ay hindi po yan ang structure, kundi tayo ngayon. Church po tayo ngayon. Church is a group of believers na merong isang layunin na parehong naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Yan po ay church. Kagaya po natin ngayon, we are the church, no? At ang ating pong talata ngayon ay sa 1 Corinthians. Sandali po, hahanapin ko. 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Hello buddy, I'm here na buddy. Yes, nakita ko po kanina pa nakita, no? Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Iisa-isahin ko po, no? Tingnan nga natin dito sa ating meeting host, si Sis Janet, kay Sister Anna, kay Chang Emily, isang mapagpalang hapon kay kapatid, kay Sister Gina, kay Sister Karen Joy, good morning. Sister Janice, andito Sister Janice. Si Buddy, good afternoon. Sister Lily, Sister Maria, and Maria again, Sister Rhea, at ang atin pong YouTube account na Servant for Christ. Isang mapagpalang umaga at hapon po sa bawat isa. Napakaganda po, no? Okay pala to. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Ngayon ka lang. Yan po ang dahilan. Napakabilis din ng anong tawag nito, ng pag-share at nakapasok ako kahit hindi iPhone ang gamit ko, no? Kasi walang sinasabing exceeding. Talagang pasok agad. Yes. Walang restriction, no? So dito po, no, the Spirit's collection of grace. Ito po yung ating pamagat ngayong umaga. The Spirit's collection of grace. Bakit collection? Wow. Sapagkat iba-iba. The diverse gifts na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Maganda po ito at ating tatalakayin mamaya, no? Maya-mayang konti. Hayaan niyo po muna po manalangin para humingi ng gabay. Ama naming Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, salamat po, O God, sa pagdinig sa aming mga panalangin, O Diyos. Pinahupa mo ang bagyo. Walang bagyong nananatili sapagkat ikaw ay nakikita mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sa pagsama sa aming pagtulog. Salamat sa kapahingahan na sinasamahan niyo kami maging sa aming pagtulog, O God. Salamat, O God, sa mga vision na ipong ipinakita sa aming mga panaginip. Nawa po ito ay aming may pamuhay at nawa ay may bahagi po namin sa aming mga kapatid. Father God, sa aming pagpapatuloy ngayong umaga, Lord, lagisan mo po ang lapi ng iyong lingkod, O God, itago po mo sa iyong likuran upang ang tanging lalabas ay puno po ng katotohanan at pagmamahal. Salamat po, O Diyos, sa karunungang ipinagkaloob mo, naway magamit ito sa pagpapahayag ng iyong salita. Salamat din po, O God, sa mga kapatid ko nandito ngayon na makikinig sa iyo pong magandang balita na iyong inanda. Yes. Buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa upang mas lalo nilang maunawaan at maintindihan ang mensahe na iyo pong inanda ngayong umaga. Father God,
hayaan niyo po na ikaw ang manguna sa gawain ito. Hayaan niyo po, O Diyos, na ang bawat matutunan naming aral sa umagang ito po ay magiging katulad sa isang binhi, O God, at hanapin ang matabang lupa sa aming mga puso upang ito ay lumago at magkaroon ng katuturan, magkaroon ng manifestation sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, O Diyos, ikaw ang tanging dinadakila at pinapapurihan. In Jesus' name, Amen. So ito po, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10, ito po ay nag-aalok ng sulya, no, sa iba't iba at banal na kaloob ng banal na espiritu within the body of Christ, no? Ano yung body of Christ? Sa atin, tayo na nandito ngayon, we are the body of Christ, no? Sabi dito, for to one is given through the Spirit the utterance of wisdom. Tandaan po natin, no? For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, no? Laging to another, no? Mapapansin natin. To another, gifts of healing by the one Spirit. Isang Espiritu pa rin. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. Ang makilala kung ano ang mga espiritu. To another, sa iba na naman, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. So itong talata na ito, hindi lamang ito listahan, no? Ito po ay isang malawak at malalim na deklarasyon ng Diyos sa kanyang mayaman na pagsasangkapan sa atin para sa kanyang church, para sa kanyang katawan, no? Para po sa atin, ng mga mananampalataya, ito ay nagsisilbing isang inspirasyong gabay upang kilalanin at pangatawanan ang biyaya ng Diyos, ang iba't ibang biyaya ng Banal na Espiritu para sa collective flourishing. Ano bang ibig sabihin ng collective flourishing? No? Para sa sama-samang paglago, sama-samang mag-flourish, sama-samang lumaganap, no? Mag-thrive sama-sama, no? Kasi to another, to the one, to another, no? Ibig sabihin, isa-isa binigyan, hindi nga ibinigay ang lahat sa iisang tao, isa-isa binigyan, no? First point is the singular source, ang nag-iisang pinagkukunan, no? Nag-iisang pinagkukunan, pero napaka-abundant na manifestation. The singular source, the abundant manifestation, no? Mapapansin natin paulit-ulit na sinabi na nagsulat dito si Apostol Pablo, through the Spirit, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no? According to the same Spirit, sabi niya, no? At sinabi niya, by the one Spirit, ibig sabihin, through the Spirit, according to the same Spirit, and by the one Spirit, ito po ay talagang isang makapangyarihang pagbibigay diin sa isang pundasyon ng katotohanan na iisa lang talaga ang pinagkukunan ng lahat, no? So, itong lahat na ito, no? Itong iba't ibang gift na dumadaloy mula sa isang source, isang banal na pinagkukunan, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, no? Ang pagkakaisa ng the unity of origin, no? Ang pinagkukunan, ang kung saan ito galing, ito ay isang mayaman pagkaiba-iba, no? Diverse, no? Iba't ibang ekspresyon, iba't kalarawan ng Diyos, ang kanyang hindi nasusukat, no? Immeasurable wisdom, no? Hindi ito hindi niya tayo hinasangkapanan, no? Hindi niya tayo inequip with every gift. Sa bawat isa, hindi niya ibinigay lahat ng gift na yan.
but sovereignly distributes them to one, to another. Di ba? Sabi niya kanina, sa isa ito, at sa isa ito, at sa iba naman ito, at sa isa, ganun lang. Sabi niya no? Sabi nga niya kung tatapusin natin hanggang 11, according to His perfect will, na naaayon, ibinigay niya ang regalo ng yun, the gift of healing, the gift of faith, the gift of tongues, the gift to interpret tongues, ibinigay niya sa isa-isa ayon sa kanyang perpektong kalooban. Ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay nabigyan ng gift of faith, tanggapin mo yan sapagkat yan ay naaayon sa perpektong kalooban ng Diyos. Amen? So, Amen. itong banal na intensyon ng Diyos, ito ay nagbibigay kasiguruhan sa atin na walang isang miyembro sa katawan ang maaring umangkin na sapat na, siya lang sapat na, ako lang sapat na. Hindi natin pwedeng angkinin yun kasi ang Diyos ibinigay niya isa-isa sa atin. Hindi niya ibinigay lahat sa iisang tao, no? Isa-isa sa atin ibinigay niya. So dito po, pinapakita sa atin ang pagkakaroon ng interdependence. Ano po yung interdependence? Ang umaasa tayo sa bawat isa. Ang kamay ay umaasa sa paa na ihahatid siya doon sa paggagamitan ng kamay. Ang bibig ay umaasa na makapagsalita siya dahil meron siyang narinig. Ibig sabihin, umaasa sa tenga upang marinig niya ang dapat niyang sabihin. Amen? Ganun po. Walang magkapagsabi na kaya ko na. Kaya iba't iba ang ibinigay ng Diyos na gift sa bawat isa. Amen? No single member can claim self-sufficiency. Walang sino man ang makapagsabi, ako lang, sapat na. No? So dito po, pinakita sa atin ang interdependence at ang mutual reliance. Ang pagkakaroon ng pareho, the same. Diba? Sabi dati, kung hindi pa kayo mag-girlfriend, boyfriend, pero meron na kayong mutual understanding, pareho na rin kayong parang girlfriend, boyfriend na rin kayo. Why? Sapagkat meron kayong parehong pag-iisip patungkol sa iyong nararamdaman sa bawat isa. Ganon din po within the body of Christ. Meron tayong mutual reliance. Parehong pag-iisip na ang tenga ay umaasa sa bibig at ang bibig ay umaasa sa tenga. Parehong nararamdaman na ang kamay ay umaasa sa paa at ang paa ay umaasa sa kamay. Mutual reliance. No? Ito po ang sabi ng ating Apostol Pablo sa mga preceding verse, no? Sa 4 to 7, there are varieties of gifts. Iba't iba ang kaloob ng Diyos, pero iisa ang Espiritu na nagbibigay nito, no? There are varieties of service. Iba-iba ang pagsisilbi. But the same Lord, iisa lang ang Panginoon. And there are varieties of activities. Marami ang kaganapan, ang activities. But it is the same God who empowers them all in everyone. Iisa ang Diyos na nagbibigay kapangyarihan sa bawat isa. To each is given the manifestation of the Spirit. Para saan? Bakit niya? To each is given, no? Sa bawat isa ay binigay niya ang manifestation ng Espiritu. Para saan? For the common good. Para sa iisang layunin. That is the number one point natin, no? Iisa, the singular source, at ang abundant manifestation. Second po is the gifts of revelation and guidance. Dito po, nagbibigay liwanag sa puso at isipan ng Diyos. Sapagkat ang talatang ito ay inumpisahan, sabi, the utterance of wisdom, the utterance of knowledge. So ito ay hindi lamang ito patungkol sa ating kaalaman, sa kapasidad ng ating utak, sa kapasidad ng ating knowledge. Ito po ay supernatural insights. No? Ito ay hindi ito may paliwanag, pero ang ating pananaw, no? Nagkakaroon tayo ng pananaw sa banal na katotohanan. Hindi ito hindi ito isang bagay na natutunan natin sa universities. Hindi ito isang bagay na natutunan natin sa paaralan.
ito isang bagay na supernatural na pananaw into sa banal na katotohanan. No? Practical, ito yung mga pang-araw-araw na spiritual discernment natin at ang pagkakaroon ng pag-uunawa sa plano ng Diyos. No? Ito po ay naghihikayat sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapasidad. No? Ito ay nag-i-enable sa atin bilang mga mananampalataya na magsalita. Itong utterance of wisdom, itong regalo na ito, the utterance of wisdom, the utterance of knowledge, no? Ito ay binibigyan tayo ng kakayahan, no, bilang mga mananampalataya na magsalita sa timely perspective, sa eksaktong oras kung ano ang pananaw ng Diyos sa bawat sitwasyon. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, yung may mga gift of wisdom, may mga gift of knowledge, makakapagsalita sila, makakapag-advise sila. Ayan, nangyayari yan ngayon kasi ito ang nais ng Diyos. Nais niyang matutunan mo ang mga bagay na ito, kaya ka dumadanas ng sitwasyon na ganyan. That is the gift, the utterance of wisdom, ang pagsabi ng karunungan, the utterance of knowledge, ang pagbahagi ng kaalaman. No? And next is prophecy. No? Ano ba ang prophecy? Pagpapahayag. Ito po, hinayaan po tayo, ang isang mananampalataya, na makapagsalita ng mensahe directly mula sa Diyos. Prophecy is speaking message directly from God. No? At madalas ito ay para sa pagtatayo or upbuilding, no? Pag-edify, pagbibigay encouragement. Kaya nga mga kapatid, marami sa mga doulos for Christ ang may gift of prophecy kasi nag-i-encourage. Ganito ang mangyayari kung hindi ka titigil, makakapagsalita ka in front of many people. That is prophecy, no? Upbuilding. Madalas itong ginagamit sa pag-upbuild, no? Sa pag-edify. Madalas itong prophecy ginagamit sa pag-i-encourage sa isang mananampalataya. 1 Corinthians chapter 14 verse 3, no? Ito yung sinabi, the ability to distinguish between spirits. Ito po ay di ba sabi, the ability, sabi dito merong gift na makilala ang iba't ibang espiritu. The ability. To another is the ability to distinguish between gifts. Another gift, no? The ability to distinguish between spirits. Kasi hindi lahat ng espiritu ay galing sa Diyos. Meron ding, kaya nga sabi niya sa 1 John, no? Na you need to test the spirit kasi hindi lahat galing sa Diyos, no? So meron pong binigyan ang Diyos, ipinagkaloob ng banal na espiritu, ang kaloob na ito na malalaman mo, nagsasalita pa lang yung tao, meron na siyang discernment. Nadi-discern niya na kung ano ang pakay, kung ano ang layunin, bakit niya nasasabi yung mga ganon. The ability to distinguish between spirits, no? Ito po ay isang napaka-importante para magkaroon ng spiritual safeguard, para magabayan tayo, mabantayan tayo, sapagkat binigyan kapangyarihan ang church, no? Ng isang tao, merong isang tao na may gift na ganon, to guide the church upang masabi na mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat po tayo dahil meron po akong nararamdamang iba, ganon, no? Empowering the church to discern the source of spiritual manifestation. Kung saan ba galing ang espiritong yan, bakit siya nakakagawa ng ganyan? Yan po. Why? Bakit binigyan ng Panginoong Diyos ang isang tao na magkaroon ng regalo ng ganyan? To protect against deception. Upang maprotektahan ang kawan mula sa panlilinlang, mula sa false teaching. Ito yung sinabi sa 1 John 4:1, no? Test everything, test every spirit, no? So itong regalo na ito, itong kaloob na ito, the ability to distinguish between spirits, no? Itong regalo na ito ay nagbibigay kasiguruhan na ang simbahan or ang body of Christ ay nagagabayan sa banal na katotohanan at mapoprotektahan tayo sa mga maling pagpipili, sa mga maling pakikinig. Amen? That is the number 2. Number 3 po, gifts of power and intervention. Ano ba yung power and intervention? No? Ito po yun, no? Faith. Meron daw iba na pinagkalooban ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang sinasabing pananampalataya dito ay hindi ito nagre-refer to saving faith.
No? Hindi na sinasabi dito ni Pablo na ang pananampalatayang ito ay yung pananampalataya pa nakakapagligtas, sapagkat meron na tayo noon. No? Meron na tayo noon kasi nananampalataya tayo within the body of Christ na kasi ito eh. Within the church, ibig sabihin, meron na mga pananampalataya ang mga tao. But this is one extraordinary faith na regalo ng Banal na Espiritu. No? A special, extraordinary endowment of conviction. Ibig sabihin, nagagawa mo ang mga bagay na akala mo hindi mo magagawa dahil sa extraordinary faith na iniregalo sa iyo ng Diyos. Amen? This is not the faith that refers to saving faith. Hindi na ito. Ito ay isang espesyal na pananampalataya. Extraordinary na pananampalataya. No? Na kinukonvict tayo, na binibigyan tayong kapangyarihan ang bawat mananampalataya na kumilos sa mga pangako ng Diyos in a miraculous way, sa mga mahimalang pamamaraan. That is the faith na regalo ng Banal na Espiritu. The extraordinary faith. Because the moment we receive Jesus Christ, the moment we are saved, it is because of our faith. Iba po yun. Itong regalo na sinasabi rito, the gift of faith, ito po yung nagagawa mo ang mga bagay, kagaya ni Pedro, meron siyang gift of faith when he walked on the water. Extraordinary faith po yun. Sino ba ang tao na lalakad sa tubig? Kung hindi siya, kung wala siyang extraordinary faith, hindi niya magagawa yun. Hindi siya lalabas sa barko, hindi siya lalabas sa bangka para lumakad sa tubig. Ang nagpagawa sa kanya yun is ang gift of faith, the extraordinary faith, na siya'y nagtitiwala na hindi siya lulubog. Even the impossible things, magagawa mo by believing, by that extraordinary faith, in a miraculous ways, sa mga mahimalang pamamaraan na akala mo hindi mangyayari, pero dahil ikaw ay may pananampalatayang extraordinary, napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na yan. Napagtagumpayan mo ang mga sirkumstansyang napakahirap, ang mga sitwasyong akala mo wala ng pag-asa, but because of that extraordinary faith na pinagkaloob sa atin, nagagawa natin. That is a miraculous way. And then the next is, ito po yung mga gifts of power, and intervention. Faith is a power. Power kasi ang faith, kapangyarihan ng faith. Dahil sa faith natin, maari nating maitawid ang isang araw na puno ng paghihirap. Mapagtagumpayan natin dahil sa ating pananampalataya na ang iba ay bibigay na. Babalik na sa dating nilang ginagawa. Magnanakaw na lang ulit ako. Wala na eh. Wala na talagang mangyayari. Magugutom ng pamilya ko. Mandadaya na lang ulit ako. But those who have the gift of faith ay talagang kaya niyang itawid anumang sitwasyon dahil sa pananampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, mararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang provision ng Diyos because of that extraordinary faith. Marami sa atin ang may pananampalataya, pero iilan lang ang may extraordinary faith. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, yun, gift of faith. Di ba? Bahala na. Luwason, hindi luwason. I-save man ako ng Diyos o hindi, mananatili pa rin ako maniniwala sa Kanya. Hindi pa rin ako sasamba sa iyong Diyos. Amen? That is extraordinary faith. At hindi man lahat ay nabigyan ng ganyan, pero meron po talagang nabigyan ng ganyang pananampalataya. Nahahamakin lahat, masunod lamang si Kristo. Amen? So, in a miraculous ways, mararanasan na lang natin grabe dahil sa pananampalatayang extraordinary, naranasan natin ang mga akala natin hindi na kayang mangyari. But because of that faith na ibinigay ng Diyos, ay naranasan natin. At pagka nakita yan ng ibang tao sa atin, magkakaroon ng encouragement. Again, for the common good. Kasi, why common good? Siya lang ang binigyan ng pananampalatayang ganoon. Bakit makabenefit ang lahat? Because we become an inspiration to others. Nagiging inspirasyon tayo sa iba. Na kahit grabe na ang sitwasyon, nananampalataya siya, grabe ang nagkakaroon ng inspiration, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Nagiging encouragement tayo sa iba. That is why it is called for the common good. That even though mahina ang pananampalataya nitong isa, mapapalakas dahil nakita ang pananampalataya mo. Amen? The next is gift of healing.
Isa itong gift of healing, ito ay supernatural empowerment. Para saan? Supernatural empowerment to what? Upang maibsan or alisin ang sakit, ang disease, no? At madalas ito ay nangyayari sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng paglay hands, no? Sa paggawa natin ito, sa pananalangin natin, by laying hands, by touching, no? Sa paghawak natin, no? Dito ipinapakita natin ang habag, ang compassion, at ang kapangyarihan ng Diyos over physical infirmity, over sa mga physical na kakulangan ng tao. No? Di ba? Sabi sa Acts 3, sa chapter 3, verse 6 to 8, naaral natin yun, yung mga pinagaling nila. No? And the next is the working of miracles, ang mga gumagawa ng mga himala. No? Ito po, mas malawak po ito. No? It is a broader act. No? It encompasses broader acts, mga kapatid. No? Mas malawak na pagkilos ito, no? ng banal na kapangyarihan, sapagkat minsan na-override or na hindi na nauunawaan ng tao ang mga pagkikilos ng Diyos dahil sa working of miracles. Halimbawa, no, mga milagrong ginawa, yung tubig na ginawang alak, no, turning water into wine. Those are miracles na hindi kayang ipaliwanag ng tao, na halos hindi talaga kaya tinatawag na milagro. Kasi akala natin hindi pwedeng mangyari, pero nangyayari. The working miracles. And until now, nangyayari yan sa mga churches. Merong mga ganyan na akala na merong isang yung seminary ng mga boys, no? Noong araw ngayon, wala na silang pagkain. Wala na silang milk. Pero dahil nag-pray ang namamahala doon sa orphanage na yon, talagang nag-pray siya kasi wala na siyang maiahayin eh. Wala na siyang maipakain eh. No? Wala na siyang time, wala na silang, sandali po ha, i-ano ko lang. Off ko lang. Do not disturb. Okay. Sorry po. So no, meron pong isang orphanage na wala na talagang may pakain ng mga tao doon, ang namamahala. He prayed, and he prayed. Kasi wala nang gatas na maiinom ng mga bata. Wala nang pagkain na kakainin ng mga bata. He prayed. Sabi niya, nandun na sila sa lunch table. Lahat ng mga bata nandun na sa lunch table. They prayed, Lord, nawa ay mabusog kami sa pagkain inihanda mo. Nakatingin lang yung kusinero. Sabi mo, ano kaya makakainin ng mga bata? Maya-maya, biglang may nag-doorbell, no? Una is yung katabi nilang bakery. Sabi, marami pa akong tinapay dito na hindi po naibenta kahapon. Ay, aalis po ako. Pupunta ako ng ibang lugar. Masasayang na po. Kunin niyo na po ito para hindi masayang at makain. Hallelujah. Nagkaroon ng milagro. Di ba? Miracles can happen. And then, maya-maya, nag-doorbell ulit. Isang truck ng gatas na i-deliver niya, nasiraan ang kanyang truck. Dahil nasira ang kanyang truck, madidelay ang delivery, masisira ang gatas. Kaya sabi niya, kunin niyo na po itong mga gatas na ito kasi masisira lamang ito. Okay na at mapakinabangan. Hallelujah! Nagkaroon. Ang miracle ng Diyos ay hindi natin alintana, hindi natin ine-expect. That is the miracles of God. Without expecting na mangyayari, pero nangyayari. No? Kaya nga, encompasses broader acts of the divine power. It overrides, no, natural laws. Ano po yun? Ito yung tinatawag ko, yung kwento ko kanina, supernatural provision na bigla na lang magkakaroon. No? Supernatural deliverances. No? Ito ay nagsisilbing hindi natin hindi natin ma-deny na mga pagkikilos ng Diyos, na ang kanyang presensya ay aktibo, na ang kanyang otoridad ay nandyan lagi, kaya niyang buhayin ang patay. Amen? So itong mga regalo na ito, no? Itong mga regalo na ito na nabanggit natin kanina, healing, the ability to distinguish spirits, the utterance of wisdom, the utterance of knowledge, ano pa, the working of miracles. Ito ay pinapakita sa atin na ang Diyos ay aktibong nakikialam sa mundo. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak
no? Dinadala niya ang kanyang kaharian, no? Upang maibsan ang mga paghihirap ng mga tao, ng kanyang mga anak, no? Inaalis niya ang limitasyon ng mundo. Minsan, hindi. Kasi, ganun tayo kamahal ng Diyos eh. No? Ganun tayo niya kamahal. Na kahit na alam niya, praise God, no? Habang ako nagbibiyahe kahapon, alam niya na ang pupuntahan ko ay maghahayag ng magandang balita. Ang lakas po ng ulan, pero para akong hinahabol ng kapayapaan. Para akong hinahabol ang peace ni God. Kasi habang ako ay nagmumotor, nasa likod ko ang lakas ng ulan, pero sa harap ko, walang kaulan-ulan. No? Hanggang sa nakarating ako, doon bumuhos ang ulan, andun na ako. Hindi hinayaan ng Diyos na mabasa ang aking Biblia. Hindi hinayaan ng Diyos na mabasa ang kanyang lingkod. Kasi nakasingle lang ako nakamotor lang ako na single. Hindi tricycle ang dala ko kahapon. Pero kahit lang ganun, ay naghanda pa rin tayo, nakakapote pa rin tayo, nakapantalon pa rin tayong kapote, no? Andun yung paghahanda natin, pero ang pag-iingat ng Diyos ay andyan. Kaya nga, masasabi natin, the working miracles, ang intervention ng Diyos, ang kanyang divine intervention, hanggang sa pag-uwi ko, tumila ulit ang ulan. Pagdating ko dun sa church namin sa Katol, bumuhos ang ulan. Sabi ko, Lord, salamat po. No? Kaya nga, napapray kaming lahat nung pagdating ko kasi walang ulan. Maya-maya, bumuhos ang napakadilim na ulan. Praise God. No? So, itong mga regalo na itong mga regalo na ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, ito po ay nagpapakita sa atin ng aktibong pagmalasakit ng Diyos. Ang malasakit ng Diyos ay andyan, nagkikare siya sa atin eh. Kaya nagkaroon siya ng active intervention sa ating lahat. Why? Upang ang kanyang kaharian ay dalhin dito sa mundo. Ipadama sa atin, bigyan tayo ng sulyap na ganito ang kaharian ko. Walang suffering sa ating kaharian. No? Inaalis niya ang mga natural limitations. Ilalampasan niya, ino-override niya ang mga natural laws. Hallelujah. The next is the gift of communication. Ito na po yun, no? Ilan sa atin ay mayroong regalong ganito. The gift of communication and worship. No? Ito ay iba't ibang expression of the divine. Iba't ibang pagpapahayag ng kabanalan. No? Sabi dito, various kinds of tongues. Iba't ibang wika. Ito po ay nagsasabi patungkol sa pagsasalita. No? Sa isang lingwahe na hindi alam na nagsasalita mismo. Various kinds of tongues, ang iba't ibang klase ng wika, ito po ay nagre-refer sa supernatural utterance. No? Kamangha-mangha na pagsasalita na isang lingwahe na kahit ang nagsasalita ay hindi niya alam kung ano yun. Ito man ay human languages. No? Ito man ay salitang banyaga. No? Kagaya na sa Pentecost, di ba? Nangyari sa Pentecost. Yung mga taga Saudi Arabia, nakikinig sila, taga rito, taga Galilea yan, ba't nakakapagsalita yan ng Arabic? Taga Galilea yan, ba't nakakapagsalita yan ng Syrian? No? Ganon. Or, it can also be a divine, no? Isang banal at unlearned language. Hindi pinag-aaralang lingwahe para sa pagkakaroon natin ng personal prayer, para magkaroon tayo ng personal worship. No? 1 Corinthians 14:2. No? It may be a divine, unlearned language. Isang banal na kahit hindi natin pinag-aralang lingwahe para sa isang personal na prayer, para sa isang personal na worship. And then, hallelujah, napakahalaga po. It is crucially, itong regalo na ito, no? The utterance, the various kinds of tongues, sinamahan po ito, napakamahalaga po, sinamahan po ito ng isang regalo, pinaresan po ito ng regalo na with the interpretation of tongues. No? Meron po tayong kapatid na nandito ngayon na meron siyang gift, the interpretation of tongues, na kahit hindi niya pinag-aralan ay natuto siyang mag-Portuguese. Hallelujah! Praise God! Amen. Kamangha-mangha. That is the working miracles of God. Isipin mo, hindi ka, ang iba nag-aaral ng mahabang oras, no?
delayed so many long time to learn languages, to interpret. Pero meron po tayong kapatid na ganun na lang, no? Kinabukasan na marunong na siya mag-interpret. At hanggang ngayon, nagagamit niya ang interpretation na yun. No? Nagagamit na sa church for the same common good. To edify, to upbuild. Di ba? Hallelujah. For tongues to be edifying in a public church setting upang mapalakas, upang maitaas, upang ma-uplift ang espiritu ng bawat membro ng church. Ang interpretasyon ay napaka-importanteng sangkap sapagkat dito ibinibigay, no? Dito ipinapahayag ang banal na salita na hindi nauunawaan ng karaniwang tao, na hindi nauunawaan ng kongregasyon. Kaya binigyan ng Diyos ang isang tao ng kakayahang mag-interpret, ng kaloob ng interpretation. Why? For the congregation's spiritual benefit, upang makabenepisyo ang kongregasyon. No? Kahit na hindi naunawaan dahil merong nagpapahayag, merong nagka-translate, no? Nagkakaroon ng spiritual benefit ang congregation. So itong mga regalo na ito, no? Dito binibigyan diin ang creative ways, no? Ang napakaganda, napakagaling ng Diyos. Napaka-creative ng Diyos. God's creative ways of communications at ang kanyang taus-pusong pagnanais na tayo ay magkaroon ng intimate, yung malapit na pakikipag-usap sa Kanya, na pinangungunahan ng espiritong worship, no? Spirit-led worship. Kaya napakaano ng Diyos eh. Hindi natin kayang sukatin ang kaisipan ng Diyos. Isipin nyo, no? Minsan, bibigyan ka ng Diyos ng kakayahang magsalita ng iba't ibang wika because nais niyang mag-usap kayo na kayong dalawa lang. Nais niya makapag-worship ka na punong-puno ka ng banal na espiritu. Hallelujah. Why? To edify the church. To upbuild the church. Upang ma-encourage ang church, mapunong-puno, puspos ng espiritu habang sila ay nag-worship. And the last po, ito po, no? Ang lumalampas, overarching, ibig sabihin, nagpasing abot ng mga layunin. No? Kasi, binigyan siya ng utterance of wisdom, binigyan siya ng utterance of knowledge, and to other gift of healing, and to other faith, and to other the ability to distinguish spirits, and the other is the gift of tongues, the other is the gift of interpretation of tongues. Ito, iba-iba eh. Iba-iba, pero nagpasing abot silang lahat. No? Nagagamit sila sa iisang layunin for the common good and for God's glory. Dito po nakita natin ang maluwalhating pagkakaiba, no? At pinag-isa. Magkakaiba pero pinag-isa upang mapapurihan ng Diyos, upang mas lalong mapatibay ang isang simbahan. Sabi nga niya no? To each is given the manifestation. Ang sadya ng Diyos ay hindi para magkaroon ka ng spiritual pride. Hindi para magkaroon ka ng pakiramdam na mas dakila ka, na mas malalim ka. Hindi po, no? Hindi para magkaroon ka ng selfish gain, na magkaroon ka ng mas magiging, iisipin mong mas lamang ka. No. Hallelujah, no? Sapagkat ang nag-iisang layunin nito ay building up, itaas, itayo, palakasin, no? Equipping of the entire body of Christ. Binibigyan kasangkapan ang buong katawan ng Panginoong Jesucristo para sa iisang misyon dito sa mundo. Ang bawat isa ay binigyan ng unique gift, no? Upang bakit kaya hinayaan ng Diyos na bawat isa, hindi niya na lang ibinigay sa iisang tao ang lahat ng regalo na yan? Bakit kaya? No? Ang ginawa ng Diyos ay binigay niya, ito sa'yo, ito ganito naman sa'yo, ganito naman sa'yo. Bakit kaya ganun? Upang magkaroon tayo ng interdependence, upang magkaroon tayo ng ugali na umasa din sa iba. No? Upang magkaroon tayo ng
function ang bawat isa, magkaroon ng accountability ang bawat isa, magkaroon ng sense of accountability, magkaroon ng sense of function sa iisang simbahan. Ito ang aking function, ito ang aking maiaambag para sa simbahan, para sa ikalalago ng church namin, para sa ikalalago ng HCC. This is my contribution. This gift from God, I will contribute. Sabi nga, lagi sa sinasabi ni Pastor Allen, hindi ko nakakalimutan, no? Discover the gift. You need to discover the gift. And once you discover the gift, you develop that gift. Develop that gift. No? I-develop mo ang gift na yan. Sanayin mo ang sarili para ma-develop mo ang gift na yan. And once you have developed that gift, ano ang gagawin mo? Dedicate that gift to God. Hallelujah. Gamitin mo yan para sa Diyos, para sa ikaluwalhati ng Diyos, para sa ikalalakas ng ating mga kapatid. So ano po ang implikasyon para sa ating mga mananampalataya ngayon? Today, for today's believers, what are the implications ng talatang ito? Ang sinasabi po rito ay dapat yakapin natin, let us embrace the full scale, ang kabuuhang sukat ng pagbibigay kapangyarihan ng Diyos sa atin, God's empowerment. Dapat magkaroon tayo ng taos-pusong pagnanais, maging bukas tayo sa manifestasyon ng lahat ng regalo ng banal na Espiritu. No? Kung ano man ang iniregalo niya sa atin, dapat maging bukas tayo. Kung ang gift natin ay healing, magpagaling tayo, gamitin natin for edifying the church. Kung meron tayong gift of wisdom, gamitin natin, ibahagi natin ang wisdom na yun. Not for our own, let us not contain it in our own selves, but to share it with others. If we have the utterance of knowledge, then yung knowledge natin, magturo tayo. No? Hallelujah. Kaya nga, no, itong mga spiritual gifts natin, no? Ano to certain manifestation sa atin to no? Kasi, ang simbahan or tayo bilang iisang katawan, no? The church is called to be a place of God's power na makita, no? Itong HCC, ito ay isang platform na kung saan dapat makita ang kapangyarihan ng Diyos. Na dapat makita dito na aktibo nating hinahanap, aktibo nating tinatanggap ang lahat ng kanyang kaloob. Iba't iba man ito, aktibo natin itong hinahanap, aktibo nating isinasabuhay, no? Tayo ngayon, we are the body of Christ ngayon. Katawan tayo ng Panginoong Jesucristo. No? Dapat, let us openly accept. No? Tanggapin natin. At dapat dito sa platform na ito, sa HCC, sa Dulus, sa Dream Team Jesus, sa International ng JSM, dapat maging lugar ito, ang platform na ito, kung saan makikita na ang lahat ay hinahanap, aktibong hinahanap ang Diyos. Aktibong inilalapit ang sarili sa Diyos. No? Amen. Na kung meron man tayong gift, kung ano man ang gift natin, i-share natin, ibahagi natin upang mapalakasan din ang iba. No? And then, sabi nga kanina, ito yung number 2 discover. No? Discover, develop, dedicate, and be a good steward of your unique gift. Dapat maging mabuti kang tagapangalaga ng kaloob ng Diyos. Sapagkat bawat mananampalataya ay nabigyan ng unique gift. No? Every believer has been uniquely gifted. No? Sino ang nagbigay? One source, the Holy Spirit. Huwag po natin kalimutan yan. Hindi po yan dahil magaling tayo. Nagkaroon tayo ng ganyang talent because it is the Holy Spirit who gave us. It is God who gave us through the power of the Holy Spirit. Amen. So ito yung tinatawag tayo dito. No? Pinapaalalahanan tayo na magkaroon tayo ng self-reflection. Tinatawag tayo upang manalangin, no? The affirmation to discover, to develop, and to faithfully, no? Dapat maging tapat tayo na pangalagaan ang specific gift na binibigay sa atin. Kung ang ating specific gift ay faith, pangalagaan natin ang pananampalataya ngayon, kapatid. Huwag nating hayaan na nakawin ng kalaban ng pananampalataya ngayon. Huwag nating hayaan na gamitin ang kalaban niyan para sa iyong personal aggrandizement, para sa iyong personal gain. Huwag nating kalimutan na dapat ay i-dedicate natin yan para sa Diyos. Hallelujah. Be
a faithful steward of your gift. Amen? Ito po, no? Amen. Exercise gifts in love and order. Dapat i-exercise natin ang ating mga kaloob ng may pag-ibig. Gagawin natin. Gaganapin natin ang ating mga gift, no? Gaganapin natin ang ating mga bahagi ng may pagmamahal, no? Kasi, sabi nga niya, makapaglipat ka man ng bundok dahil sa iyong pananampalataya at wala ka namang pag-ibig, wala ka pa rin kabuluhan, no? So, faith, makapaglipat, sabi nga niya meron man, sabi nga niya, diba, sa 1 Corinthians 13, 1 to 2, no, sabi niya makapagwika ba ako ng wika ng mga tao at mga anghel, wala naman akong pag-ibig, I am like clanging cymbal, I am only a noise. Makapaglipat meron man akong kaalaman, no, maunawaan ko man ang mga hiwaga, pero wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Meron man akong pananampalatayang makapaglipat ng bundok, pero wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong kabuluhan. So, let us use the gift. Every time we use that gift, dapat gamitin natin yan dahil mahal natin ang ating kapwa-tao. Kaya tayo nagkakaroon ng healing, prayer of healing because we love that person. Kaya tayo nagsishare ng wisdom of God because we love the congregation, because we love the body of Christ. Dapat merong pag-ibig na nararamdaman natin sa bawat isa. Hindi tayo nagbabahagi ng karunungan, hindi tayo nagbabahagi ng kaalaman dahil nais nating sumikat or nais nating magkaroon ng personal gain or because of our self-interest, hindi po, but because of our love for our brothers and sisters. Amen? So gamitin natin ito for the advancement of God's kingdom. Sapagkat ang mga regalong ito ay hindi lamang ito para sa internal health of a church, para sa kalusugan ng isang simbahan, hindi po. Ito po ay mga kasangkapan na maaari nating gamitin para sa misyon. At ano ang misyon na yon? For the advancement of God's kingdom. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kasangkapan, kapangyarihan na magagamit natin sa alin? Sa evangelism, sa mga outreaches, sa mga spiritual warfares, no? Sa pagkakaroon ng epektibong discipleship, kagaya ng mga nangyayari dito, nagkakaroon ng discipleship, itong knowledge of wisdom, itong knowledge, itong utterance of wisdom, itong gift of wisdom, itong gift of knowledge, gamitin natin ito for discipleship, no? Na dapat itong mga regalong ating natanggap, ito ay magpapakita sa katotohanan ng Diyos na siya ay nakatingin sa atin, na siya ay hindi nagpapabaya sa atin, na siya ang ating kanlungan. So ito po ay isang paglalarawan na ang banal na Espiritu ay aktibo na nandito sa atin ngayon. Iniimbitahan ang bawat mananampalataya na taos-pusong magnanais, no? Na mapagkumbabang kilalanin at magiging matapat sa pagkilos, sa paggamit nitong mga banal na regalo ng Diyos. Hindi para sa personal glory, kundi para sa iisang layunin, for the common good, para sa iisang layunin ng iisang katawan ni Kristo, upang maluwalhati ang Diyos, maluwalhati ang Ama, maluwalhati ang Anak, maluwalhati ang banal na Espiritu. Ginagawa natin ito upang ang kanyang kapangyarihan, upang ang kanyang pag-ibig ay malaman ng buong sangkatauhan dito sa lugar natin at sa iba pang mga lugar. Marami pong salamat. To God be all the glory. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Pasensya na po at medyo humaba. Pasensya na po talaga. Salamat sa matyagang pakikinig. Amen. Amen po. Pasensya na po't mahaba. Napakahaba kasi. Imagine, ilang gift yun. Maganda po. Maganda po. Brother, amen po. Amen. Ilang gift yun, ang dami. Pero praise God at talagang naibahagi po natin. At salamat sa Diyos dahil po
natapos na natin ang 24 days Woohoo! of signs and wonders. Hayaan niyo po ako manalangin. Manalangin po muna tayo, Amang Diyos, Lord, sa kabila po ng kahirapan, sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng sirkumstansya ng buhay namin, sa kabila po ng kalungkutan, at sa kabila ng kagalakan, O Diyos, pinahintulutan niyo po kami. Mapuri ka at madakila. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na paggabay, sa patuloy na pag-iingat. Dalangin ko po, O God, na ang iyo pong salita, ang aral na amin natutunan ngayon, ito po ay tumubo sa amin. Bigyan niyo po kami ng kakayahan, bigyan niyo po kami ng tapang na maipamuhay ang bawat salita mo na amin natutunan ngayon. Ang bawat aral na amin natutunan ngayon. Hayaan niyo po, O Diyos, na ito aming maipamuhay, aming magamit to edify, to upbuild the church, upang mapalakas namin ang aming mga kapatid, upang makapagbigay inspirasyon at encouragement sa mga taong nanghihina, sa mga kapatid namin nanghihina. Father God, salamat po sa banal na pagkakataon. Ang lahat ng ito po ay para sa iisang layunin, ang madakila at mapapurihan ang iyong pangalan. Salamat po in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Maliwanag na. Tingnan nyo, di ba? God's miracle, maliwanag na. Amen. Amen. Hindi na Hallelujah. maulan hanggang natapos. Amen. That's the power of the Lord. That's the miracle of God. Hallelujah. Sino pa po bang hindi ang hindi nakakaranas ng miracle ni God, ng spiritual gift ni God? Who wants or who desires the spiritual gifts of God? Alam niyo po kung bakit ko po ito tinatanong. Kasi every one of us, we want to experience the works and wonders of God in our daily lives. And it was detailed, explained to us through Brother Paz, ng Holy Spirit. Kaya nga po, mga kapatid, alam na natin. Thank you, Brother Paz muli. At salamat sa Banal na Espiritu, sa lahat po ng naging speakers natin. Grabe po, ang dami nating mga natutunan, ang dami nating, na-realize sa atin, sa ating mga pinag-aralan during these 24 days. Hallelujah, congratulations. 24 days of learning, of, hindi naman natin binibrainwash yung sarili natin, but strengthening talaga ourselves. In-strengthen natin ang ating mga sarili upang tayo po ay maging, upang tayo po maging matatag talaga. Strengthening na matatag pa talaga, strengthening ourselves po, para tayo po ay, maranasan natin. Katulad ng prayer ni Brother Paz po, nawa po, maisabuhay natin, maranasan natin, mga kapatid. And starting po tomorrow, ang ating pong topic is testimonies. Yes, napakaganda ng leading ng Holy Spirit sa atin. Inumpisahan niya tayo sa discipleship, tapos spreading the good news, and then living a new life with Christ. Talagang sunod-sunod na po, step by step. And now, and the last, yung last topic po natin, last day today, is the works and wonders of God. At alam ko po, starting tomorrow, every one of us, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ipahayag at itaas ang pangalan ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang ating mga naranasan, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, the testimonies that no one can reject, no one can doubt, because it's our own testimony. Naranasan natin. Kahit gaano ito ka-imposible sa kanila, it's true to us. We've experienced it. The grace, the works and wonders of God, the love of God, the miracles, atin po yan. Hindi yan maagaw ng iba. But we can share it to them, for them to experience also. Di po ba? Kaya, starting po tomorrow, lahat po, ang bawat isa, ito po hindi mo na kailangan pang pag-aralan. And I believe God will give you
the scripture o kaya naman kung ano yung pinapanalangin mo sa verse na yon, and it came to pass. Sabi nga po sa Joel 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Grabe, talagang ibubuhos niya talaga sa atin. Para ano? Para po maranasan natin. Para sa atin lang ba? Hindi rin po. Para ano po? Para sabi nga wala daw self-seeking dito walang self-seekers. Lahat po ito para sa ibang tao. We are called to serve God through others. So atin po itong isabuhay at ipahayag para po sa edification na ating church. Ayan po. So mamaya po i-share ko sa group natin yung mga types of spiritual gifts. It was tackled today at yung mga nakagrupo na siya. Ayusin lang po natin yung speaking gifts, yung ating serving gifts, the power gifts na ibinigay sa atin ni Brother Paz. Inisa-isa niya po yan kanina and dadagdagan lang po natin. Dadagdagan ko lang po bago tayo magtapos. Alam ko po, nais ninyo na na magkaroon din yan. You desire it and you want to experience it. Katulad po ng naranasan ko, talagang determined po ako. Hindi ako aalis sa encounter na to nang hindi ko baon. God, lalaban ako ihahayo mo ako, isusugo mo ako. Within these 3 days, I've learned a lot. I've learned so much and I was encouraged to speak the truth in love, to share your word. But I know I have enemies outside. And what will be my weapon? Hindi kaya ng knowledge ko, hindi kaya ng lakas ko, hindi kaya ng beauty ko. Wow. Wala pong basagan ng faith, ha? Amen? Yun ang paniniwala ko because I'm a child of God. Amen? Hallelujah. So, ihahayo mo ako. Hindi kaya ito ng mga in natural ways. It has to be the same weapon that Satan is using against us. It has to be through the Holy Spirit. So, I have to be gifted. And I have to be blessed by the Holy Spirit. I have to be baptized. And I'm determined to receive it today. Ilang pastor ang nag-pray sa akin and it didn't happen. A missionary prayed for me. That never gave up. She never gave up on me. We prayed together. She prayed for me in tears and in uhog. Talagang pareho po kami. We knelt down to God. And finally, God heard our prayers and He baptized me with the gift of tongues. And thanks God, sabi nga po, yung iba taon nag-aaral ng English, di po ba? Taon nag-aaral ng ibang language before they achieved it. Pero alam niyo po, ako po, 3 days lang na found out ko na ako pala ay nagkaroon ng gift of tongues. Imagine niyo po yan. I can read, I can talk, I can write in Portuguese. Grabe po, no? Sinong mag-aakala na kayang gawin ito? At sino pong mag-aakala na yun ang ibibigay sa akin ni God? Ano po? Hindi ko hiningi yun. Ang hiningi ko, just baptize me and I want to experience you and I want to have this weapon when I go outside because I know who's my enemy. Di po ba? Kaya, eto po, i-desire natin, ano po ba ang dapat natin gawin? We need to pray and ask the Holy Spirit. Of course, number 1, yung desire, and you're a Christian. Amen? Read Scripture and learn about each gift. Kung gusto nyo po, may specific kayo, may desire kayo, o kung wala naman, katulad ko po, hiningi ko lang po sa Panginoon. And serve in different areas. If you have the feeling na, mararamdaman mo naman yun eh. You have the heart to give, you have the heart to serve in the kitchen, in the church, in cleaning. Just serve. And you will see it. You will find it out. And, of course, magtanong din tayo sa iba pang mga believers, sa mga ibang kapatiran natin, and always pay attention
to what brings you joy in doing it. Yes, hindi po yung napipilitan ka, yung masaya ka na ginagawa mo yon. Masaya ka na makita mo yung church na malinis, kaya pag may nakita kang wrapper ng candy, pupulutin mo na. Or, andyan masaya ka na nakakatulong ka, masaya ka na nakikita mo na, oh, someone's crying, kukunin mo agad yung box of tissue, aabot mo ka agad. Or someone is fanning himself, bigyan mo ka agad ng abaniko, ng anything to fan, or tanong mo kung okay po ba yung aircon. Yung bang andun yung attentiveness mo in serving others, andun yung joy mo in doing so. Kaya mga kapatid, ask the Holy Spirit. And certainly, tunay nga po ibibigay niya sa iyo yun. So we received today the conclusion for the 24 days na pinag-aralan natin, concluded by Brother Paz. Talagang full pack, hirap po siya kasi alam niya napahaba kasi nga ang dami talagang spiritual gifts na para sa atin, and he wants to explain it in detail. Para po talagang maunawaan natin. At salamat po sa mga kapatiran na kasama natin ngayon. Although busy, busy ang lahat sa umaga, sa gabi sa Amerika at sa iba pa pong parte ng mundo. Nag-prepare na ng dinner, o dito naman preparing their children, going to school, to send them to school, Pero salamat po, sa panahon at sa desire and the hunger and thirst to listen, to hear the Word of God, and to be closer, and to gain more knowledge, and to encourage one another. Our presence, hindi lang po dito sa platform na to, nawa po ang narinig nating prayer kanina ni Brother Paz, talagang magkaroon tayo ng, wag po natin naalisin yung prefix na salita, na inter, hindi po dependence lang sa sarili, dependent. Wag tayo maging dependent. We need others. We are called, we are sent. Si Jesus Christ po hindi nag-send ng iisa, laging dalawa. Tandaan po natin yan. So always, I do the pattern that Jesus showed us. Nabasa naman po natin yan sa Biblia. So, huwag na po tayo mag-imbento na kung ano-ano pa. Just follow it. Jesus showed us the pattern. Wala na pong iba pang mga formula. Gawin lang po natin. Sumunod na lang po tayo. And that's the best thing that we can do. Obey. The alphabet of the Christian. O-B-E-Y. Yan lang po. Dito sa mundo, may 26 tayo. English alphabet. Pero kay God, 4 lang. O-B-E-Y. Ano po ba ang gusto niyo maging acronym yan? O is for obedient. B is believe. E is for be an encourager. Y, yield to God. Wala na pong iba. Hindi po ba? Just yield to God and trust to God. Trust in God. And we can do it. Amen po. Hallelujah. Mga kapatid, let's seal it with prayer. Alam ko po, na-sealed na ito ni Brother Paz. Let's just close it in prayer. Maraming salamat po kay Sis Maria for leading our worship song this morning, kay Ate Lily, ever faithful host natin, si Brother Paz ang ating speaker. And thank you so much. May God bring back all the blessings to you. Hindi lang po sa mga naging exhorter natin from day 1 to day 24, and sa lahat po na naging worship leaders natin sa umaga, sa lahat po ng mga kapatiran na nakasama natin, nag-share, parang nagpapaalam na ako po. Yes, just for the closing. Lang po today. Amen. Sa lahat po ng nag-share, nag-give ng insight nila, nag-encourage, sharing their testimonies, entrusting their testimonies to us. Maraming salamat sa mga na hindi nakakabatid. Alam niyo po, kapag nag-offline na kami, mas marami po kaming natututunan. Marami din po kaming natututunan. Dahil po sa mga natitira, we still have time na nakakapag-share sila ng faith nila, ng mga nararanasan nila, even yung sa amin po, sa mga ibang natitira na intimate things, grabe po. And God really works. Talagang napapatunayan natin.
And we are the remnants of God. Talaga tayo na lang po natitirang mga lahi. Sino pa po bang isasend ng Panginoon? Kaya mga co-sojourners ko, halina po tayo. Tayo po ay mag-kick out na. Hindi naman kick out, kick off. Amen? Let's kick off. Saan po? Sa trabaho, sa streets. Ay, naku po. Let's do it. Let's experience it. And let's impart it. In Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa spiritual gifts, O God, na ibinigay mo sa amin. Sapagkat hindi mo lang ito hinayaang makita namin, ipinakita mo sa amin upang amin itong maging inspirasyon, paalala sa amin. Every time we think of it, sinasabi at pinapaalala mo sa amin that, my children, you can do even greater things that I have done here on earth because you have more time to experience it and experience them, more time to perform, more time to learn, more time na mas madig nyo pa ito. Maraming salamat, Panginoon, O God, for calling us, for revealing these gifts, this mystery. Thank you so much, O God, for this love. Grabe po, Panginoon. Talagang no words can explain how much you love us, O God. Your forgiveness, O God. No one can fathom. How can you forgive us, O God? Every time we sin, your mercy, your grace is upon us. Every time we fall, your hands, O God, laging nakalahad upang aming abutin, upang kami ay itayo. At ngayon, Panginoon, in-inspired mo kami upang ito, Panginoon, ay magawa namin sa ibang tao. May the Holy Spirit na naging tatak sa aming mga puso the moment we believed and accepted you, O Lord, be activated right now, O God, in the name of Jesus. Ang bawat isa po naway i-desire nila ito. I-desire nila ito, Panginoon, na tunay nga na ito ay mag-alab, lumagablab, at maggamit hindi lang para sa sarili namin, kung hindi sa aming mga pamilya, mga mahal namin sa buhay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, mga taong pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, naway magamit namin ito, Panginoon, para sa iyo, through them, O God, for your glory, through serving them, through serving others, O God. Nawa po, Panginoon, ang humble heart na ito, na itinuturo mo sa amin, ang servant heart na ito, na itinuturo mo sa amin, ay tunay nga pong mai-apply namin in our daily lives, O God. Pang-araw-araw, Panginoon. Every morning, a new beginning, a new, renewed knowledge, talent, O God. Araw-araw po, Panginoon. Bago, Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat, O God, sa kabutihan mo, pagmamahal mo, and the partaking of your spiritual gifts. Ang bawat isa, we need others, O God, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang biyaya na pinagkaloob mo. At gagamitin mo ito, Panginoon, para sa advancement ng kingdom mo, Panginoon. The sole purpose, O God, that common denominator that we have, that love na nagbubunsod sa amin, Panginoon, na magpahayag ng magandang balita. For the advancement of your kingdom, upang, Panginoon, ang lahat ng taong naliligaw ay mailapit namin sa inyo. That will make you happy and satisfied. Hindi sa mga performance namin, but for every soul, O God, na bumabalik sa inyo. Hallelujah. That's your dream. That's why you sacrificed Jesus for us. And thank you, Jesus, for your love. Dahil kung hindi mo kami mahal, hindi ka naging obedient sa iyong Ama, wala kami sa kinalalagyan namin ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Halos ayaw na namin, O God, na magkahiwalay at matapos, O God. Subalit, and this has come, O Lord, for us to be sent, O God. Maraming salamat po. Dala namin ang lahat ng spiritual gifts na ito, Panginoon, na araw-araw, isa-isa naming madidiscovery. Maraming salamat po. Tinataas ko po ang bawat kapatiran na nandito who has the desire to serve you and bring back all the glory to you through serving others and loving others. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus ang aking panalangin.
Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo po lahat ng pagpapala. Amen and amen. God bless everyone po sa aking mga kapatiran. Hallelujah. Maraming salamat po, Ate Ana, Chang Emily, Sis Karen, Sis Janice, good morning. Sweet Mary, good afternoon, good evening na ba? Yes. Ate Lily, Sis Marie, Sisi Marie, Sis Maria, Sis Cathy, Brother Paz for always, Sis Rhea, ang ating very early bird today. Amen. Sis Mais, pakituruan po Sis Mais, si Sis Beth. Salamat po na parang gusto niyang mag-join yata po, kaya nung wala pa yata siyang G-Meet. At sa mga kapatiran po natin, nakasama natin ngayon at manunood pa, starting today, mag-G-Meet na lang po tayo. Hindi na po tayo makakahiram ng ganda sa Messenger dahil wala po ditong nagpapahiram ng ganda. Nagpapalinis lang ng bahay. Amen. Background lang po, Pero maraming salamat. Truth will set us free. Hallelujah. And the blessings of God ay tunay nga pong maipapartake sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. God bless you all. And we will always use this, this link. So, wala na po. Hindi po natin ito, kung i-allow ng Gmeet, hindi ko po alam kung patuloy natin itong magagamit. Kung naglalaho po siya, hindi ko po alam. Or everyday we need to change, hindi ko po alam. But if Gmeet will allow us, we will always use this link as long as we can. Amen po. So, have a blessed day, a productive day, and excited na po ako sa ating next journey and in praising the Lord through our testimonies with Scripture po. Ayan po, maraming salamat. To God be all the glory sa mga wala na pong oras at papasok na sa work. Ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga nagtatrabaho po at hindi pa umuwi, sa kabilang panig ng mundo because it's evening there, naway ingatan po ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang pagdadrive. Ano man pong transpo ang ginagamit nila, by bus man or by train or by bicycle, ingatan nawa po sila ng Panginoon. Amen. At sa ating mga anak, papasok sa eskwelahan, maglalakad or any transpo din na gagamitin nila, ingatan nawa sila ng Panginoon with the mightiest angel of God beside them. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Kita-kita po tayong muli bukas, same time or pwedeng mas maaga kasi nakita ko po napakadali na dati po hindi tayo makapag-share ng hindi makapag-play ng YouTube pero ngayon pwede na. So I can easily share and we can worship the Lord while waiting. So, pwede ko po siyang buksan ng mas maaga. We can worship the Lord. Samahan niyo po ako. Kahit maaga pa po, ayan, alam ko na may company na ako, si Sis Rhea. Pwede na po tayo mag-worship every morning ng maaga, and set our hearts right early in the morning. Ayan, God bless everyone. Ay, hindi po, bago po tayo magtapos at makaalis na yung iba, mag-screenshot, hindi pala screenshot. Brother Paz, labas ka po ulit. Pakiusap po. Para maganda yung ating yun na yan. Wala na ba yung ating host? Hindi ka na rin pwedeng makalabas. Sino pong pwedeng makapag-open cam para sa ating final ngayong araw na to? Kaya lang, hindi ko siya pwedeng dalawa ang nakapin sa computer. Dalawa lang ang pwedeng malaki. Kasi mawawala yung iba. Okay po. Pero try ko. Nabawasan na rin tayo eh. Ay, hindi na. Sige nga, try ko mag-pin ulit. Ayan, thank you mga kapatid. Hindi po ako iiyak. Magpapasalamat lang. Hindi talaga. Hindi pwede. Hindi pwede. Teka lang kasi nawawala yung iba kapag na-occupy niya yung space. Ayan. Ready? Si Sis Mais pala yun. Yes, si Sis Mais, ang Maisel. Okay. Hallelujah. Praise God. Ayan. Maraming salamat po. God bless everyone. Hindi ko po alam kung nakuha ko lahat. Sayang, dapat kanina pa ako nag-ask. Pero salamat po.
God bless everyone. Hallelujah. Sa mga pwede pong mag-stay, you can. Sa hindi po, have a blessed day po. Kita-kita po tayo muli ng umaga. Ayan, nag-out na si Sweetie. Pero, ayan po. Brother pa, salamat. Salamat ng marami. At, ayun, nakamit daw. At ano po, tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah. Ate Lily, pwede ka nang mag-open ng camera. At To God be all the glory po. To God be all the glory. Ayan. Yun. It is a privilege to serve God. Yes, sana po ang bawat isa sa atin, ganun din ang pakiramdam na tayo ay masaya na nagsiserve sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan po, picturean kita, Ate Lily, kasi wala kang picture kanina. Ayan. Yay! Okay. Late na yung thumbs up, pero ayan. Sige po, mga kapatid. You can unmute if you are ready. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nanood sa live at nanonood pa. Ayan. Ate Ging, good morning. Nagkita po kami niya ni Ate Ging kahapon sa sa river. Ayan. Next time po mga kapatid, tayo po ay mag fireworks night. Ayan. Saturday night tayo. Amen po. Hallelujah. Sis May, good morning. Have a blessed day po. Ayan. Kita-kita po tayo bukas ng umaga muli. God bless everyone. At mamayang gabi po pala. Hallelujah. Praise the Lord. Kita-kita po tayo mamayang gabi. Amen. God bless po sa bawat isa.